So, welcome to another video. So, this time, pag-uusapan naman natin Xbox Series S. Okay? So, ang disclaimer naman for this video is this is from a perspective ng isang taong nakabili na ng PS5 tapos gusto naman niyang itry yung Xbox ecosystem. Okay? So, para sa akin, so the best way para ma-experience more, the cheapest way to experience yung Xbox ecosystem would be to buy an Xbox Series S. Okay? Kasi kung kahit sa second hand market, makakita ka nito mga 10,000 lang. No? Pag gusto mo naman brand new, hindi rin naman kamahalan to. Okay? So, siguro pag meron mga Shopee sale o Lazada sales, no, makukuha mo siya from 13,000 to 14,000. I think a regular price niya would be 16,000 no sa mga data blitz, no. So, bakit? Ano yung dahilan mo? Ano yung magiging dahilan mo kung bakit mo pipiliin yung Series S? Siyempre, unang-una is the price, di ba? Kasi yung Series X, okay, yung mas powerful version niya, okay, would be the same price or more expensive than the PS5, di ba? So, although syempre, yung graphics and all the next gen experience, mas maganda talaga dun sa Xbox Series S sa X compare dun sa S, okay? Pero as an entry level gaming console, sobrang ganda nung ginawa ng Sony na to, ng Microsoft for the Series S kasi sobrang mura niya. Okay, compared nga dun sa digital na PS5, and then the standard PS5, then yung Xbox Series S, ano. So, very attractive yung yung price point niya for those people na gustong pumasok sa next gen gaming, or actually hindi na next gen kasi 3 years na, no. So, yung current gen gaming, kung gusto nila ma-experience 'yon, pwedeng-pwede na silang bumili ng Xbox Series S. Okay? So, when it comes to the overall experience, of using the console compared to a standard PS5, syempre, when it comes to the graphics and resolution, wala talagang comparison doon. Mas powerful talaga yung standard na PS5 and yung Series X. Okay? Pero yung other next gen benefits, no, yung quick resume, yung faster loading times, and syempre yung mga bagong games, no, na lumalabas sa Series S na hindi na lumalabas sa Xbox One. Okay? So, bottom line is, kung ang dahilan mo talaga would be to gusto mo lang talaga ma-experience yung Xbox ecosystem, ito na yung console para sa iyo, yung Series S talaga, no? So, if you want to play yung mga Xbox exclusives, no, I suggest mag-subscribe ka dun sa Game Pass. Okay? I think sobrang sulit ng Game Pass. I think mas sulit pa siya kaysa sa PS Plus. Okay? Kasi sa Game Pass, alam naman natin na hindi hamak na mas malaking kumpanya yung Microsoft kumpara sa Sony. So, afford nilang mag day one releases, no, doon sa Game Pass, no. Lalo na this coming October 2023, 'di ba, lalabas na yung Starfield, yung Forza Motorsport, 'di ba? So lahat 'yon kasama sa Game Pass. Okay? Meaning pag naka-subscribe ka sa Game Pass, pagka-release ng game, malalaro mo na siya agad. Okay? So ang Game Pass, and mas mura siya kumpara sa PS Plus. Okay? So I think yung Game Pass, ang binabayaran ko currently sa Game Pass would be 120 pesos per month. Sa PS Plus, ang binayaran ko doon, di pa ako nagre-renew current, parang 5,000 yata, sa isang taon naman na yan. Okay? Pero, pag i-multiply mo, mas mura pa rin. Okay? Nasa 1,516 lang a year. Okay? Yung Game Pass Ultimate, no? Malalaro mo na lahat. Okay? Nung mga Xbox exclusives doon, no? No, yung Gears of War, yung Forza series, yung Halo, no? So, lahat ng Halo nandun. And kasama nga rin pala yung EA Play. Okay, yung EA Play sa Game Pass subscription mo. Kasi sa Sony side, hiwala yung EA Play at saka yung PS Plus, 'di ba? Ayun, no? So, again, ang maganda rin na and sa personal experience ko, ang maganda rin sa sa Xbox Series S or sa Xbox ecosystem in general
would be yung backwards compatibility niya. No? Kahit yung Xbox 360 days or yung OG na Xbox na games, nandun sa Microsoft Store, mabibili mo siya. Okay, so, or kung nasa Game Pass, malalaro mo siya. Okay, kay PS5 kasi, backwards compatible lang siya with PS4. Okay, sorry, yung PS5, backwards compatible with PS4 only. So, yung mga PS3 games, wala pa. Although, unti-unti sila nagpo-port, okay, through PS Plus Premium, ano, yung mga lumang games sila. Pero, wala pa rin talagang comparison, no? Mas maganda pa rin talaga yung backwards compatibility ng Xbox ecosystem. Okay? So, ang pinaka-favorite ko na feature ng Xbox Series S would be yung quick resume ng Xbox. No? Sabi ko nga sana yung PS5 may ganun din. Okay, kasi pag nagsiswitch ka ng game sa PS5, kunwari, naglalaro ka ng Cyberpunk, tapos lumipat ka sa Witcher 3, automatically mag-close, okay, yung, yung Cyberpunk eh. Unless yung nilalaro mo, Cyberpunk, ni-rest mode mo, tapos binuksan mo ulit yung PS5, kung saan mo iniwan yung game, nandun pa rin naman. Unlike sa Xbox, kahit totally patayin mo yung console, although technically hindi naman siya turn off, parang naka-standby mode pa rin siya. Pero kahit anong games, I think up to 5 games yata yung yung quick resume, no? So kunyari, ayaw mo na nitong Gotham Knights na currently na nilalaro ko sa screen, mag-switch ako sa Hogwarts Legacy later on, naka-quick resume yun. Pag nakita nyo sa part ng video na yon, where I left the game, dun siya babalik talaga, no? So, seamless yung niya, yung quick resume. Although naka-experience din naman ako ng bugs na nagka-crash yung game. Pero, yun nga, siguro hindi naman maiiwasan yan. Lahat naman ng mga software and mga console, no, may mga kanya-kanya naman bugs yun, no? Pero so far, yun yung pinaka-favorite kong feature, no, ng Xbox, no. Another one would be yung AA batteries, okay, ng Xbox, no. So, sabi ng iba, bakit ganon hindi rechargeable yung controller ng Xbox? I think advantage na yun sa Xbox kasi bumili ako ng rechargeable battery sa IKEA. Given na hindi naman ako sobrang tagal ng mga gaming sessions ko, no, pero sobrang tumatagal talaga yung battery sa akin. Okay, so 2 weeks. Okay, so hindi exaggeration yun, So 2 weeks tumatagal talaga yung AA battery sa sa controller ko sa Xbox. So hindi ko na pinoproblema yung pag-charge, no. So kung ayaw niyo naman ng AA, meron naman siya. Pwede niyo naman siya magamit, no, sa through a USB-C cable, no. Sa PS5 kasi, dahil medyo matagal na rin yung PS5 ko, more than 2 years na rin siya. Siguro mga 2 hours lang, mga nasa 25% na lang yung yung battery level nung DualSense, no. Although naman mabilis naman siya mag-charge, pero mas madalas akong nagcha-charge, no. Nag-charge kumpara dun sa Xbox na gumagamit ng rechargeable na AA batteries, no. Yun lang naman. So bottom line is, if curious ka, if you're a PlayStation guy, no, or PlayStation fan ka, since PlayStation 1 katulad ko, okay, na ever since naman, never ako nagkaroon ng Xbox console, and you want to try yung ecosystem nila, Series S talaga yung way to do it, no? So, very sulit, very, hindi ko naman pinagsisihan yung pagbili ko ng Xbox Series S. Okay? Again, I hope nakatulong ito sa pag-decide nyo, or I have given you some insights about my experiences. And thank you for watching. Abang-abang lang kayo, mag-upload pa ako ng mga videos. Thank you!